Hello, good morning guys. Welcome uli sa BPTV kung saan nagbibigay tayo ng tutorial at mga tips kung saan tayo pwedeng kumita online using cellphone. So yan ang target natin guys. At kung bago ka pa dito sa channel na to, mangyari po lamang don't forget to like, share and click subscribe. At pindutin mo rin ang bell button para lagi kang updated sa mga pinag-upload nating bagong tutorial. Okay. Dito sa DPM guys, ito ang pinakasikat na online investment platform ngayon guys kasi talagang nagbibigay ito ng income at hindi ito lumalayas. So, kaya dito tayo mag-concentrate sa DPM kung paano ba tayo kikita rito. Sa ibang mga video guys ay sinasabi ko rito roon kung may tutorial ako doon kung paano mag-withdraw at kung paano operate nitong DPM, pero hindi ko pa na bigay ng tutorial guys papunta sa tungkol sa kung paano ba tayo mag-invest dito sa DPM, kasi yun ang importante guys, paano tayo kita kung di tayo mag-invest. So proceed na tayo. Ito ang subject matter natin ngayon, paano makapag-invest dito sa DPM platform. Okay. Para makapag-invest tayo guys, unang gawin natin ay kailangang meron tayong deposit para pambili ng mga schemes dito sa DPM. So that's the first thing we do, mag-deposit tayo ng pang-invest natin. Magkano? Ang minimum investment sa DPM guys is 50 USDT. Okay? So crypto siya, US dollar. Pwede nating maipadala via using CoinsPH, OKX, Binance. In my case guys, Binance ang ginagamit ko lagi. Kasi maganda ang Binance, madali lang siyang gamitin. Okay, so paano tayo mag-deposit ng pera dito? So, ito yung pinaka homepage ng DPM. May makita ka diyang button na deposit, withdraw, support. Dito sa top icons, nasa left side ang deposit. So i-click natin yan guys. Kailangan mag-deposit muna tayo ng So dito sa deposits, tanungin ka niya kung anong network ang crypto na ipadala mo. So ang gamitin natin guys, either gagamit ka ng USDT TRC20 or BEP20 USDT. In my case guys, lagi kong ginagamit whenever magpadala tayo ng USDT, gamitin mo ang BEP20 USDT. Kasi sa mga crypto exchanges, mura ang gas fee kung magpadala ka ng BEP via BEP20 kaysa TRC20. So, click mo lang yung BEP20 USDT. Okay? At may makita ka rito na QR code. Pwede mo itong i-snapshot at gamitin mo pagkuha sa wallet address, or pinakabadali is i-click mo tong yung deposit address, yung 0x blah blah blah, napakalahabang numero. Yan ang deposit address ng DPM. So dito tayo mag-deposit. So click lang natin ang copy. Okay? Copy na siya doon sa kailangan natin i-copy, na-copy na yon sa ating cellphone. Okay. Ngayon, kung mag-scroll up ka guys, marami kang gagawin dito sa pag-deposit. Meron diyang receipt. Kailangan nating i-upload natin ang receipt sa pagpadala natin ng pera. Okay, later, tignan natin kung paano kunin yan. And then, friendly reminder. Okay, copy selected. Yan, may mga reminder dyan. Basahin mo lang. And then, once nakapagpadala ka na ng USDT, sa exchange mo, bumalik ka rito. First of all, kailangan mong mag-snapshot ng resibo doon sa pagpadala mo. Okay? At isulat mong amount dito, magkano? So 50 USDT ang isulat mo rito. Yan, click mo lang. Sulat mo dyan 50 dahil yun talaga ang pinaka-minimum. And then proceed to payment. Mamaya pa natin yan gawin dahil wala pa tayong pinadala na pera dito. Saka na lang pag nakapagpadala ka na after few minutes. Okay? So, alis na tayo dyan. Ang purpose lang natin dito ay kunin lang natin yung deposit address ni DPM. Okay? So, saan tayo punta?
punta na tayo ngayon sa crypto exchange na gamitin natin para pambayad dyan ng crypto. So in my case, Binance ang ginagamit ko. Some people are using Gcrypto or coins.ph. Now, tip lang, hindi ako gumagamit ng Gcrypto kasi ang Gcrypto napaka inconsistent, meaning lagi siyang nag-error, lagi siyang nag-maintenance dahil siguro sa kadami niyang gumagamit. So hindi advisable na gumamit ng Gcrypto, iniwanan ko na yan. Ito namang coins.ph, okay siyang gamitin pero sa ngayon marami na siyang requirements, okay, dahil sa rule ng BSP, ang dami niyang cheche. Okay, so hindi rin ako gumamit ng coins.ph pagpadala ng crypto dahil sa ganyang rason. At isa pa, mahal ang gas fee magpadala ka sa using coins.ph. Kung magpadala ka ng TRC20, USDT TRC20, $4 ang charges nila, additional charge para lang maipadala yung pera mo. Kung dito ka sa BP20, at least $2 lang ang gas fee niya. So, hindi pa rin doon. Now, dito tayo sa Binance. So, dalhin ko kayo sa Binance. Paano gamitin ang Binance? Dahil yan ang ginagamit ko lagi. So, labas tayo dito. Punta tayo sa Binance. Dahil magpadala tayo ng pera using Binance. Meaning, Binance gamitin ko to show ko paano magpadala ng pera. Okay. Dito sa Binance, guys, meron akong balance dito na 175 USDT. Okay. Now, hindi na ako magpadala ng pera ngayon dahil nakapag-deposit na ako. So, i-run through ko lang kayo kung paano ba magpadala using Binance. Okay. So, make sure na meron kang Binance balance dyan sa Binance. Paano naman ito sa Binance makapunta ang balance mo rito? Kung ang pera mo ay galing sa bangko na peso. Okay. Sa ibang video ko na yan guys. Pero ang gagawin natin ay make sure dito sa Binance na-click mo itong sa mga baba na button, na-click mo itong assets. Okay? Click mo yung assets. Nasa assets page na tayo. Merong overview dyan. Yan ang mga balance yung mga. So nakita mo dito sa taas, meron diyang overview, earn, spot, funding, futures. Ang pera na papadala mo guys ay dapat ang balance mo ay nandiyan nakalagay sa spot. Okay, overview, earn, spot. So, yung spot na yan, kailangan i-click mo yan. At yung balance mo, dapat ay nandiyan sa spot. Paano naman yan mapunta dyan sa spot kung yan ay galing sa ibang lugar? Katulad nito, nasaan ba ang pera ko? Sa overview, makita mo. Sa earn, makita mo. Kasi ininvest ko rin yan ang pera sa earn. So, ngayon, nasa earn ang balance. Kailangan ko pa yung transfer sa spot kung gusto kong mag-invest ngayon. Okay? Now, dito sa spot, 0 ang balance ko. Kasi mga wallets ito guys. Earn, spot, funding, futures. Mga wallets yan. Ito ring funding. Kailangan din, kung ipadala mo ng pera, kailangan nasa spot siya. Okay? So, sa ngayon, wala dyan sa spot. Dito sa nasa earn ang balance ko. Kailangan mo lang i-redeem siya. Kita mo yung naka-yellow, subscribe, redeem. I-redeem siya dahil in-invest ko siya sa earn. Then, ang pera na galing sa earn wallet, mapunta yan sa spot at pwede na nating ipadala. Okay. So, assuming na nasa spot na yung paano magpadala ng USDT? So, dito pa rin, dito sa baba, makita mo rin, merong nakalagay na ang USDT. Kung wala, i-search mo. Meron tayong search bar dito. Yan, yung search na yan. O, isulat mo dito sa search coins. Okay? USDT Tether. So, ito ang piliin mo. Makita. Piliin mo yung USDT, Tether, USDT. Okay? So, nandito na tayo sa USDT. May buttons ka rito, guys, na sa baba. Nandyan yung deposit, withdraw, transfer. Kung magpadala tayo ng pera, magpadala tayo ng USDT sa kahit anong platform, i-click natin itong withdraw. Okay. Click withdraw. Papiliin ka ngayon niya anong klaseng withdrawal. Send via crypto network or send via email or phone ID.
Dito tayo sa taas, send via crypto network. Piliin mo yan, click. Okay. So, nakita mo rito, ito yung next screen pag pag-click mo na send to crypto. So, dito ka. So, fill up natin itong form para magpadala tayo ng USDT. Dito sa taas, merong address. Ilong press mo lang ito at merong kang paste dito. Ano ang pinipaste natin dyan? Kanina, di ba, kumuha tayo, nag-click tayo ng copy doon sa DPM. Ito ang nakopya natin. Nasa cellphone lang yun. So, kung ilong press mo lang and then paste, ma-paste niya yung address na nakuha natin sa DPM. Okay. Dito naman sa network, kailangan piliin natin itong guys, BNB. Yeah, ito. BNB Smart Chain BEP20. Kasi yung address na yon na kinuha natin ang address using BEP20. So, make sure na ang network gamitin mo ay itong BNB Smart Chain BEP20. Kung gamitin mo ang iba dyan, guys, kung ano yan, TRC20, ERC20, hindi mo matanggap yan o hindi yan mapadala doon sa tamang lugar. In fact, may alarm yan dahil yung address na kinuha mo pang BEP20. So, BEP20 talaga ang gamitin natin. Ito. So, click BEP20, BNB Smart Chain, BEP20. Okay. Since network is congested, the withdrawal time is long and a chance to withdraw rejection is high. It is recommended that you choose another network or withdraw later. No, hindi pwedeng mamili tayo ng iba, guys, kasi yung address na kinuha natin pang BEP20 lang yun. So, ito, sabi mo lang, okay, kahit congested, it will just take a longer time. Okay. So, tapisin natin, tapos meron na tayong address, meron na tayong network. Dito naman sa withdraw amount, okay? Nakasulat dyan, minimum amount is, 30 USDT. So, ang padala natin ay 50. Sa ngayon, ang balance ko raw ay 0 dahil in-explain ko na kanina, available balance, 0 USDT. In-explain ko na kanina na ang ipadala mo kailangan nandun sa spot wallet. Kailangan i-transfer mo yung pera mo doon sa spot wallet. Okay. Madali lang yun, guys. Makita mo doon, mayroon doon transfer button. Okay. So, sulat natin ang rito. Example, 50. Okay. Now, nakita mo ito rito, guys, sa left side ng withdraw button. Dito sa left side, nakasulat dyan, receive 50 USDT, network fee, 0 USDT. Nakita mo na kung bakit Binance ang ginamit ko at yun din ang i-recommend ko. Dahil ang pagpadala ng BEP20 sa kahit anong platform ay 0 ang gas fee ng Binance. Kung sa ibang network yan, guys, meron dyan at least $2 or $4 additional. So, make sure i-check mo to, guys. Kasi ang kailangan mo doon sa DPM is 50. Make sure ang makarating doon is 50 USDT nga. Now, example, kung merong mga charges katulad sa coins, kung maglagay ka dyan ng amount 50, minusan yan sa coins ng $2. So, ang mapadala doon, 48 USDT lang, which is bad. Okay? So, kung nasa coins ka, kailangan maglagay ka ng 52 USDT, hindi 50. So, make sure na i-check mo yan, guys. Nandun yan, nakasulat yan sa baba. Ito, scroll up mo lang, mabasa mo ang mga kondisyones, kung magkano ang charges. Sa Binance, 0 ang charge. So, kung mag-send ako ng 50 USDT, 50 USDT talaga matanggap. And then, i-click mo lang itong withdraw button, guys. Okay? Sa ngayon, hindi ko na pindutin kasi nga nakapadala na ako ng pera. Pero ito lang ipapinakita ko lang sa inyo. Click that withdraw button and then the next screen will be ang mga detalye. Make sure na tama yung mga, alam mo na, yung mga amounts, yung mga network, yung mga address. Pina-check sa iyo yan. And then click confirm. Pupunta na yan doon sa, papadala na, well, dito sa Binance, mag-send pa sila ng OTP code sa email mo. Kunin mo yung code na yon, ilagay mo dito sa hiningi niya, mga 6-digit codes, click confirm, and then mapadala na yan doon. So, kailan yan makarating doon sa DPM? Usually sa Binance, it takes 3 minutes. Okay? So, hintayin mo lang. After 3 minutes, na ay padala na yan doon sa, sa DPM.
So anong gawin natin after makasend ka rito galing sa Binance? Now, balik ka ngayon doon sa DPM. So this time balik tayo sa DPM. Nakita mo itong sa DPM. Kailangan mong mag-upload ng receipt dyan. So paano, saan mo kunin yung receipt? Okay, balik tayo sa Binance. Now, dito sa Binance, after ka makapag-confirm ng sending sa meron ka rito sa asset, nakita mo to rito guys, ng mga, dito sa kalagitnaan, nakita mo, yan yung mga history sa mga activities mo. So, katulad nitong, yung below sa yellow button funds, may basa ka dyan, crypto deposit, 2 USDT, crypto deposit, 15, yan yung mga transaction na nandito sa Kung i-click mo to guys, for example, ito yung mga history ng mga mo. So, pwede tayong hindi yan i-click mo dito sa USDT. Okay? Itong USDT na to. Meron ka ritong makikita lahat ng mga kung click mo ang USDT, lahat ng mga activities ng USDT ay nakalista dito sa baba, sa history. Basahin dyan sa history, nandyan lahat ang mga activity na ginawa mo. Yung mga deposit na pumasok sa'yo, yung mga withdraw na pinadala mo, nakalista dyan. So, hanapin mo lang yung pinaka-latest na transaction na ginawa mo. Magkano? Halimbawa, nag-send ka ng 50 USDT. Mag-appear yan dito as minus 50. Example, itong withdraw, minus 10. Kung gusto mo ang receipt niyan, i-click mo lang itong entry na to. Click ko lang yung withdraw minus 10. Click. Nakita mo yan? Ito yung sinasabi na resibo sa pagpadala mo. Yan, nakalagay dyan, minus 10, completed. Ang gawin mo, screenshot mo ito. So, meron kang picture. Ito yung pinadala mo. Halimbawa, kailan dyan, minus 50 USDT din. Pinadala sa ganitong address, tax ID, ang amount. Nandyan lahat ng details. So, click mo yan sa cellphone mo. Gawin mo lang yung sa akin, sa cellphone ko, 3 fingers ang i-swipe pababa. Tulad nito. Sinwipe ko. See, nakita mo yun guys? Itong cellphone ko, kumuha ng snapshot dito. So, yung snapshot is a picture. So, what you can do, balik ka doon sa DPM. Halimbawa. So, balik ka dito, pindot mo itong receipt. Upload, galing sa photos, galing sa album. Nasaan bang photos? So, ito yung latest na photo na snapshot natin. So, nakita mo, pumasok na rito ang picture ng resibo sa Binance. And then, isulat mo dito sa baba ang amount. Sulat mo na 50. Okay, in this case, blanco pa muna. Sulat mo yan na nagpadala ka ng 50 USDT. And then, proceed to payment. Okay. Click mo yan, proceed to payments. Malamang mag-alarm ito. Deposit 50, pending. Pending dahil naghintay pa siya sa pinadala galing sa Binance. Okay? So, paano mo malaman na dumating na yung pinadala mo sa Binance? Dito sa taas, guys, makita mo yung bell na merong 0 na pula. Yan yung notification. Kung i-click mo yan, nakasulat lahat ng transaction sa DPM. Yung mga perang dineposito, investment machine, o di kayo nag-withdraw ka, nakasulat dyan. So, yung withdraw request. So, yung pag-deposit ko ng pera dati, guys, nakita mo rito sa baba. Bonifacio Benitez ang pangalan ko. The manual deposit request details, non blah blah, is approved. BP 2010 is approved. Kasi yung pinadala ko kasi, nagpadala ko muna ng 10, and then nagpadala ko ng 40. So, yan. 2 beses kong pinadala ang 50. So, once makita mo ritong approved na, that means na-recognize na yung pinadala na pera mo sa kanila. Okay? Now, para malaman mo kung talagang na-credit na doon sa once approved, i-check mo rito sa, kita mo itong pencil icon sa baba, itong blue na mga icon bar. Yung pencil na sa rightmost sa baba. So, click natin yung pencil na yan. At dito, dapat ang dineposit mong pera ay mag-appear dito sa tinawag all wallets in USDT. Main wallet, yan ang balance ko, 2.63 dahil mga income ko yan. Okay? Now,
yung pinadala mo 50, dapat makita mo rito sa main wallet $50. Once nakita mo siya dyan, that means meron ka ng pang-invest, meaning na approve na, na-recognize na niya, at nalista na doon sa wallet mo. Ang gawin mo ngayon, once makita ng meron ka ng $50 dollars dyan, balik ka na rito sa homepage dahil mag-invest na tayo. Kanina ang ginawa natin, nag-deposito pa tayo ng pera pambayad sa schemes na natin pang-invest. So, click natin itong home icon nasa leftmost side sa baba. Okay. So, nasa homepage tayo. So, dito sa homepage, kanina nag-deposit tayo. Tapos na ang pag-deposit natin. This time, mag-invest na tayo. So, saan tayo mag-invest? Sa nating button i-pindot para makapag-invest tayo. Itong nasa gitna, guys, na button. Nakalagay dyan, schemas. Schemas means schemes. Okay? Yang panlima, counting from the left side. Deposit, withdraw, support, mission, schemas. So, itong schemas button ang pindutin natin. Okay. So, dito sa schemas, nakasulat niya, all the schemas, meaning all the investment schemes na pwede natin gawin sa, dito sa DPM. So, kung scroll up mo to guys, meron kang nakita dito na Machine Pro Zero. Yeah. Itong Machine Pro Zero guys, is nakasulat dyan, investment requirement, $0. So, lahat ng nag-sign up, nag-enroll dito sa DPM ay pwede itong bilhin. At ang price nito is 0 lang. So, ito yung libre na number of period 2 days. Na dito sa, sa scheme na to, Pro Zero, i-click mo lang itong nasa baba guys. Kita mo yung free trial ended na button. Sa akin naka-gray. Pero kung hindi ka pa nakapag-sign up nito, hindi mo pa pinindot. Blue yan. Nakalagay dyan. Invest or trial. Yeah? So, i-click mo itong blue button na to, which is gray sa akin. After mo kasi mapindot, mag-change siya ng gray. Dahil ito lang yung libre na 2 days na pwede ka mag-earn ng income na $5. Sa 1 day, pwede kang kikita ng $2.5. Okay? So, yan ang i-click mo to, meaning mag-invest ka rito kasi wala namang bayad. So, make sure click dyan at kolektahin mo rin ang income dito on a daily basis. So, 2 days kang pwede mag-collect for a total of $5. Libre lang yun. Dahil matapos siya in 2 days, hindi mo na magamit ito completed. Kasi sa akin, free trial ended. Hindi na yan magamit. So, kailangan mo nang mag-invest. Bumili ng next scheme, which is Machine Pro Zero. Na dito sa Machine Pro Zero, makita natin, nakalagay dyan, investment, $50 ang requirement. Return type, period. Number of periods, 60 days. So, 60 days tayong mag-income ng $2.5 daily. Profit withdraw, anytime. Pwede mong withdrawin ang profit mo anytime. Okay, pero minimum withdrawal yata is 15. So, 2.5, mag-accumulate ka muna hanggang sa umabot ng 15, saka mo siya ma-withdraw. Okay. Sa'yo, kung hindi ka pa nakapag-invest, okay, first time na napunta ka rito, itong button sa baba na sa akin, gray at nakasulat running, sa'yo, blue yan at nakasulat dyan, invest or something like that. So, i-click mo lang yung invest button na yon. And then, may may feedback ka na nakapag-invest ka na kung may balance na doon sa main wallet mo. Kung wala, ay alarma makuha mo, insufficient balance. Okay? At dahil we assume na natanggap na yung pinadala mong pera, then may feedback ka na investment successful. Okay. Meron pang isang Machine Pro 3, Machine Pro 3. So, ang haba nito 4. Ang dami pa pala nitong pwedeng pag-investan. Kaya lang guys, napuna mo rito, kung basahin mo to, paano ka mapag-invest dito sa Machine Pro 2? Okay, mas malaki ang minute income nito. Investment niya, 150 USDT. Run period, okay, number 60 days. Profit withdraw anytime. Downline plan requirement. So, nakita mo rito, meron daw downline plan requirement.
required na mayroon kang downline na nag-invest din ng Machine Pro Zero. Downline requirement 3 users. So that means meron kang 3 downline na nag-avail na sa Machine Pro 1 bago ka makabili dito sa Machine Pro 2. So for all of us na bago pa, then Machine Pro walang abilan natin. You need 2 users left in your first generation to invest in Machine Pro. Okay? Unlock this plan, Machine Pro 2 1. Okay? So, kailangan pa rin, karang yung sinabi niyang 2 users left. Kasi, kung na-expire na yung after 60 days na din, mawala na sila dito sa counting ng unless nag-renew sila. Okay? So, hindi na ako nag-isip dyan sa na yan, Machine Pro 2 na yan. Dito lang tayo sa Machine Pro 1. Okay? Which is, yan ang in-invest mo yan. Now, after mong makapag-invest, saan mo makita ang investment mo? Yung mga schemes na nabili mo dahil pwede kang bumili ng 2 atong free at saka itong Machine Pro 1. So, para makita mo yon guys, tignan mo sa mga button sa blue bar dito sa baba. May sa gitna dyan na parang diamond. No? Yan ang ipindot mo or pindutin natin itong blue. Check natin. Ano na ang mga nabili natin. Okay? So, ito yung sa akin. Meron ka dyan claimable amount. So, may makita ka dyan. I-click mong claim dahil na-claim ko na, 0 na sa akin. All invested schemes. Okay. Ang sabi niya, may investment ako sa Machine Pro 0. Pero nakalagay sa akin, completed. Dahil 2 days lang yan, nakuha ko na ang profit 8 times 6.255 US dollars. So, naubos na, time remaining 0. So, hindi ko na ito magamit. So, dito ako sa Machine Pro 1. Kasi ang Pro 1 will run for 60 days. Okay. Now, dito sa Machine Pro 1, everyday, ito ang makikita mo kung hindi ka pa nag-claim. Okay, may blue bar ka dyan na timer, meaning nag-countdown 0 na siya. I-click mo lang yung submit. Okay, then meron diyang claimable amount, 0.625 ROI. So, every time mag-click ka na yung submit, guys, pwede ka makaklaim ng 0.625. Okay, pag-click mo noon, meron ka claim 0.625, i-claim mo rin yon. So, ang gawin natin araw-araw, click submit and then claim. And then, ang gawin niya, i-reset niya itong timer. Parang 50 or 60 seconds yata. Hintayin mo ang timer na mag-blue hanggang sa dulo. Then, pwede ka na rin mag-claim ulit ng 0.625. Click submit and then claim. You are allowed to claim 4 times in a day. Okay? So, sa akin, naging 40 na yun, profit 40 times 0.625. Kasi naka 10 days na ko rito. So, 25 na USDT. Okay? So, araw-araw, balik ka rito. Mag-claim ka ng 0.625 4 times. Balik-balikan mo lang siya. Hintayin mo lang yung timer mag-blue na. Click submit and then claim. Pagkatapos mong 4 na beses na pag-claim sa isang araw, mag-reset ang timer, pero kung mag-claim ka pa uli, sabihin niya na claim profit ended. Tama na ang 4 na claim sa isang araw. So, gawin lang natin yan araw-araw. So far, nakapag-invest na tayo. Okay? So, ito yung listahan sa mga Now, balikan ko yung diniscuss ko sa isang video. Paano natin tawag nito? I-kolekta at i-withdraw ang pera natin dito sa nakinita natin. Okay? So, balik ka dito sa pencil icon. Yung nasa lowest right side. Yan yung parang dashboard mo. Dito mo makita ang mga income mo. All wallet in USDT. Now, main wallet, $2.63. Yung main wallet, guys, yan, ang balance dyan, yan ang gamitin pambili at pag-withdraw. Okay? So, dapat nakalagay siya sa main wallet. Kita mo yung profit wallet, 0. Ang profit wallet, guys, ano lang yan, yung kinita mong 2.5 isang araw pa, tapos ka mag-click ng 4 times. Dito mo makita sa profit wallet 2.4. Hindi mo yan ma-withdraw kung nandyan pa yan. Kailangang ilipat yan doon sa main wallet. Paano ilipat? Click mo yung
puting button sa baba, wallet exchange. Okay? So, wallet exchange, para mapunta yung kita natin for the day, doon sa main wallet. So, kita mo na, wallet exchange. From wallet exchange, from profit wallet. So, yung kita mo sa araw-araw, mag-appear dyan. Okay? Ngayon, enter the amount. Kung halimbawa meron kang 2.5 yan sa proper wallet, isulat mo rito sa, lagay mo dyan, 2.5, kaya yun ang kita mo for that day. And then, transfer to main wallet. Default na yan, so wala ka nang gagawin dyan. So, okay, transfer again. Okay, dito may sulat ang 2.5. So, araw-araw mo itong gawin guys, para malipat yung, income dito sa profit wallet, papunta sa main wallet. Now, and then i-click mo rin dyan, proceed to exchange. Na-notice ko guys, na meron siyang format na pina-follow. Parang lang yata, 1 to 2 decimal places lang yata ang pwede in-accept niya. Otherwise, may alarm ka. So, just click proceed. Kung tanggapin niya, successful. Malipat na yung balance mo mula sa private wallet papunta sa main wallet. At makita mo siya, main wallet. Yan ang pwede mong withdrawin. Okay? So, guys, we have discussed a lot already on how to deposit to DPM, how to invest, and how to claim your income daily. Yung pag-withdraw guys, nasa isang video ko, tingnan mo na lang yun, panoorin guys. So, para sa mga bago pa at hindi pa napagsimula mag-invest sa DPM, i-try nyo to guys dahil napakaganda nito. Tagal-tagal na rin to guys, pero lagi siya nagbayad at ang maganda pa rito, ang bilis niyang magbayad. Now, kung withdraw ka na, hintayin mo lang yung balance mo rito sa main wallet, abot na ng $15. Dahil yan ang minimum. Pwede ka mag-apply ng withdraw. Pagka tapos mo ng withdrawal request, darating yan doon sa sa receiving exchange mo, crypto exchange. Binance ba? Sa akin, Binance ginamit ko. Within 4 hours sa first withdrawal mo. So, once na withdraw ka na, tingnan mo lang yung Binance mo. After 4 hours, nandun na yung balance na withdraw mo. Sa first withdrawal. Sa second withdrawal, guys, up to 24 hours. So, or 1 day. So, hindi pa makarating doon sa 24 hours. Meron na, darating na yung withdraw mo sa account mo. So, dito sa baba, guys, kung di ka pa member at gusto mo mag-join, meron diyang link on how to join. Click mo lang yung sa video description. Nandun lahat kung anong pwede mong gawin. Okay? Guys, I'm sure alam nyo na kung paano to gamitin ang DPM. At welcome to the top. Sana kikita ka rin. Natapos na video na to guys. Hanggang dito na lang. Good luck sa lahat. Sana manalo tayo. Okay.